Nagrambula ng ilang high school students sa loob ng kanilang classroom sa Mandaue City, Cebu. Iniimbestigahan na ng DepEd ang gulong nag-ugat daw sa selos. May report si Marisol Abduraman. Sa video, makikita ang pananakit ng isang lalaking estudyante sa babaeng estudyante sa loob ng classroom sa Mandaue City, Cebu. Iniuntog ng lalaki ang babae sa blackboard at napopo ang babae. Dito na umalma ang isa pang lalaking kaklase at sinugod ang lalaking nanakit sa babae. Nauwi ito sa suntukan. Nangyari ito noong Lunes, November 6. Nagkataon na wala raw ang guro ng kanilang first class dahil naka-emergency leave. Agad na nag-imbestiga ang paaralan at ipinatawag ang mga sangkot na high school students at kanilang mga magulang. Ipatawag dayon na sila both parties including their parents. Nya try na mag-settle although wala sila dungan nagpanhi kay naglikay san may basik ang mga parents na say magkagubot. Ayon sa ama ng 17 anyos sa babaeng estudyante, dating nobyo ng kanyang anak ang 19 anyos na lalaking nanakit dahil nagsiselos pa rin umano. Hindi rin daw ito unang beses na sinaktan ang babae. Isip man ako yung pagpailang yung kaso. Mo po na gusto si mong anak? Oo. Sir, diyan mo nakita ang video ba? Saan mong gibati, sir? Sakit sir eh. Sakit ka sir. Kaya umagay ko pa si Pa, siya na noon. Wala pang pahayag ang iba pang sangkot sa rambulan. Nag-iimbestiga na rin ang DepEd Region 7 at Mandaue City Police Office sa nangyari. DepEd is more of a corrective being the basic education, no? Corrective rather than we condemn people or right away ato day nang ingnon nga okay na di man we have to know also root cause. Nakikalayon ng ato ang WCPD sa Police Station 3 sa school authorities para sugdanan na ang formal investigation. Nang puntahan ng GMA Integrated News ang bahay ng lalaking nanakit sa babae, wala raw ito roon. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Big time mga asahang rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Sa taya ng Department of Energy, 240 hanggang 270 ang tapyas sa kada litro ng diesel. Hanggang 80 centavos naman ang posibleng rollback sa gasolina, habang mahigit piso sa kerosene. Posible pang magbago yan depende sa resulta ng trading ngayong araw. Halos ganyan din ang taya ng isang oil industry source sa diesel at gasolina. Pirma na lang ng mayor ang inihintay para may pagbawal ang pagsabit sa jeep sa Maynila. Layon daw nitong pangalagaan ng kaligtasan ng mga pasahero, lalo na ng mga estudyante. Kapag may paglabag, damay sa multa ang pasahero, driver at konduktor. Hiling naman ng ilang pasaherong nakausap ng GMA Integrated News, sana mas dumami ang mga pampublikong sasakyan para maiwasan ang pagsabit. DSWD hinimok ang publiko na huwag magbigay sa mga nanlilimos, pera man o pagkain. Lalo lang daw kasi nitong mahihikayat ang mga nanlilimos na manatili sa kalsada. May batas na raw na nagbabawal sa pamamalimos na naipasa noon pang panahon ni President Ferdinand Marcos Sr. Ang mga nasa hustong gulang na mahuhuling namamalimos ay maaaring magbayad ng multa at makulong ng hanggang 4 na taon. Pati ang magbibigay sa mga pulubi pagmumultahin. May programa raw ang DSWD para tulungan ang mga street dweller. Timor-Leste President Yusey Ramos Horta suportado ang aksyon ng Pilipinas sa tensyon sa West Philippine Sea. Kabilang dyan ang pagsunod ng Pilipinas sa international law, partikular sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Ipinahayag niya yan sa kanyang pagbisita sa Malacanang. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa suporta ni President Ramos Horta. Kabilang sa mga tinalakay sa kanilang bilateral meeting ang posibilidad ng pagkakaroon ng direct flights sa dalawang bansa. Nag-sorry ang BTS member na si Jungkook sa ARMY. Anya na mess up niya ang performance ng mag-guest sa isang morning show sa US. Sabi pa ni Jungkook, wala siyang excuse. Nangako ang superstar na pagbubutihin ang mga susunod na live performances. Nakaapekto raw sa kanyang naging performance ang outdoor setup at malamig na temperatura. Tiniyak naman ng ARMY na nag-enjoy sila sa performance ni JK na tinawag pa nilang amazing.
Dumating na sa Rafah crossing ang iba pang Pinoy galing Gaza. May live report si Rafi Tima mula sa Egypt. Rafi? Atom, dumating na nga dito sa Cairo ang pangalawang batch ng mga Pilipino kasama ang ilang mga Palestinong asawa matapos ang napakahabang pagproseso sa kanila sa Egypt side ng Rafah border crossing. 42 ang kabuang bilang ng mga Pilipino habang 8 naman yung mga Palestinian. Lahat sila pagod, puyat at gutom pero masaya nakarating na raw dito sa Cairo. Tulad sa naunang batch, maraming mga bata ang kasama sa batch na ito at meron din mga pamilyang kinailangang maghiwalay pansamantala matapos hindi payagan ng kanilang mga Palestinong asawa na makalusot sa border. 38 Palestinian asawa ng mga Pinoy ang isinumite pero 16 lamang yung naaprubahan. Agad naman silang pinakain ng mga kain ng Philippine Embassy dito sa Cairo at welcome sa Egypt ng Ambassador ng Pilipinas dito na si Ambassador Ezedin Tago. Ang International Organization for Migration narito rin para naman tulungan ang mga Palestinian nationals sa kanilang airline ticket papuntang Pilipinas. Mga Filipino passport holders lang daw kasi ang sasagutin ng gobyerno ng Pilipinas. Narito ang maikling pahayag ni Ambassador Ezedin Tago. My team and we're happy that you will see it soon. Kagabi lang, masaya ring lumipad patungo dyan sa Pilipinas ang 34 na Pinoy at isang Palestinian na unang batch na lumikas mula sa Gaza at bukas nga ay nasang lilipad naman ang pangalawang batch na ito patungo dyan sa Pilipinas. At yan pa rin ang latest mula rito sa Cairo. At Maraming salamat, Rafi Tima mula sa Cairo, Egypt. Tara, G! Kung may balak gumala this weekend, tiyak mag-e-enjoy sa mga pwedeng gawin sa isang fishing village sa Valenzuela City. G tayo dyan kasama si Von Aquino. Be one with nature. Pagmasda ng mga ibong lumilipad at tumambay sa ilog. Di na kailangan magpakalayo-layo dahil meron yan sa Tagalog Fishing Village sa Valenzuela City. May eco park pa na swak for picnic at para makapaglaro ang mga bata. Perfect din sa mga gusto lang mag-chill ang Park Cafe. Yung pakiramdam po natin, malayo po tayo sa city, yung gulo ng city. Kumbaga nasa probinsya po tayo. Nandito po yung katahimikan, yung relaxing ambience. Para ka namang nasa loob ng yate sa kanilang floating bar and restaurant. Marami pang choices, mula seafood hanggang sa iba pang Pinoy dishes. Ang ganda ng ambience nila. Parang nasa gitna ng dagat habang kumakain. Enjoy naman, saka masarap yung food. Hindi rin mawawala ang picture taking at ang famous spot, ang floating wooden bridge. Something new and maganda yung place. Parang park talaga siya perfect for family. Para makumpleto ang experience dito sa Park Cafe, pwedeng subukan itong water biking sa palaisdaan habang sightseeing na rin. Pwede ring mag-kayak at boating. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ginawaran ng Excellence in Design for Greater Efficiencies o EDGE ng Zero Carbon Certification ang Menarco Tower sa Bonifacio Global City sa Taguig. Nabot kasi ng Menarco ang EDGE Advanced Standard at may energy savings over baseline sila na nasa 41.33%. Ibig sabihin, efficient sila sa paggamit ng enerhiya. Ang Menarco Tower ay isang green building at dinisenyo para maging sustainable. Ayon kay Menarco Development Corporation Chairman Emeritus Menardo Jimenez, ang paggawad na ito ay simbolo sa dedikasyon ng kanilang kumpanya para mabawasan ang carbon footprint at mabawasan ang epekto ng climate change. Ayon naman kay Menarco Development Corporation Founder and CEO Carmen Jimenez Ong, sa paggawa ng mga gusali ay kumukuha ng resources mula sa kapaligiran. Pero ang Menarco ay nagbibigay higit pa sa kinuha nito. Ang Menarco Tower ang ika-9 na gusaling ginawaran ng EDGE Zero Carbon Certification sa buong mundo. 45 days na lang, Pasko na, ang tradisyonal na Christmas tree lighting sa Araneta City, pinasaya pa ng merry-go-round. Underwater sea creatures naman ang dekorasyon sa Christmas tree sa isang oceanarium. May report si Mark Salazar.
100 talampakang Christmas tree, 21,000 Christmas balls, mahigit 8,000 lights para sa 42 taon na Christmas tradition sa Araneta City. Pauna pa lang iyan dahil magbubukas din muli ang Fiesta Carnival sa Disyembre at ang kanilang patikim, merry-go-round sa paanan ng giant Christmas tree. Present sa Christmas tree lighting sina Vice Ganda, Binibining Pilipinas Queens at impersonator na si Taylor Shish. Maligayang Paskong Selasyon! Ilang establishmento na rin sa Metro Manila ang nagpailaw ng kanilang Christmas tree. Ang lobby ng hotel na ito sa Pasay City nagningning na. Pati ang sikat na Oceanarium may colorful Christmas tree na may underwater sea creatures pa. Sa Taal, Batangas, dama na rin ang Kapaskuhan ngayong hitik na sa ilaw ang kanilang plaza. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.